Okay, so example number 1 for disc brakes. The following data is given for a caliper disc brake with annular pad. The front wheel of the motorcycle, okay, ito yung kanyang torque, 1,500. Yung outer radius, 1,500. Yung kanyang inner radius, 100. Coefficient of friction, 0.35. Average pressure on pad, 2 megapascal. Number of pads is 2. So, hanapin natin yung angular dimension of the pad or yung theta. Okay? Okay? Ayan. Paano ba natin mahanap yung theta? Yung theta natin nakadepende sa area, no? So, kailangan muna natin kunin yung area. For example, ito yung ano natin, yung brake pad. Ito yung kanyang area. Then, ito yung theta. So, dyan natin makukuha yung area. Ano ba ang formula for the area ng annular? Area is equal to, kapag annular, o isipin na lang natin galing siya sa buo na annular na ganyan. Di ba kapag ganito, anong area kapag ganyan? This is pi RO square less RI square, di ba? So, kapag 360, kapag merong theta, edi ratio in proportion natin, theta divided by 360 multiplied by pi and then RO square less RI square, di ba? Ratio in proportion lang natin. Okay. So, given naman yung RO tsaka yung RI. Ito, tsaka yan. Ang problema na lang natin na isa ay yung area. So, paano ba makukuha yung area? Meron namang given na ano dito. Oh, asan na yun? Pressure. Ito. So, pressure is equal to the F over the area. Ayun, galing nun ha. Sino yun? For B. Ayun, yun. Talagang memorize ang formula ng pressure. Galing ha. Stig. Shout out sa'yo. That is the pressure. Given to, ang problema natin ay yung force. Ayan. P pala yung andyan, no? P. Ito yung P. P pala yan. So, dalawa yung P natin dito. Pressure. Gawin na lang natin na yung pressure may ganyan. O yan yung pressure. Yung P, wala. Okay? Ang problema natin, paano naman natin ngayon makukuha si P? So, merong torque, no? Ayan, si torque. Ang torque natin, frictional torque pa rin yan kasi parang brake yan. That is equal to, paano na to? The frictional force, PF, ang lagay natin. Kasi P yung nilagay dyan. Tapos, RF, no? RF. Okay? Take note, dalawa pala to. Kasi magkabilaan. Ayun, no? P. Okay? And then, ang PF natin, that is equal to the coefficient of friction multiplied by the force P. Okay? So, frictional torque is equal to 2FP tapos RF. Yan. Okay, given to, ito, yung P natin, hinahanapin natin, given yan, RF, makukuha. So, makukuha natin ang P sa formula na ito. Kailangan lang muna natin kunin ang RF. That is 1/3 ng ano to ulit? D cube, tama ba? Less D square. Balikan natin. Saan na yan? Ayan, tama. D outside tapos D inside. Okay? D inside na lang ilagay natin. Tapos ano to? Square kanina, no? DU square less DI square. Yung isa. Ayan.
Naglalakaman na gito yan, mawan to man ti malalim. RF. So, 1/3 ito ang D outside natin is 150 yung radius. So, 300 cube. Yung inside radius is 100. So, magiging 200 to yung diameter. Divided by 300 square less 200 square. Okay. Ang mako-compute na diameter ay RF. RF no? Is 126.67 mm. Ayan. So, pasok na natin dito si RF. Makukuha na natin si P from TF over 2 the frictional force, frictional coefficient, and then RF. Ito given. Balikan natin yung problem. 1,500. 1,500 Newton meter. Ay, gawin kong Newton mm, no? Kaya lang mag-multiply ko ng 1,000 para parehas tayo ng unit. O yan. Tapos divided by twice ng 0.35 to. Tapos 126.67 mm. So cancel. So naka-Newton tayo. For P, yan ay dito na siya 16916.85 Newton. Tapos, anong mangyayari? Itong P, ibabalik natin doon sa dito, makukuha naman natin ang area. So, area is equal to P over P. So, area is equal to the big letter P over the small letter P. So, this is 16916.85 Newton. And then, 2 Newton per mm square. So, ayan. So, yung area na makukuha is 8458.42 mm square. And then, after nyan, ibalik natin doon sa eto. Makukuha natin yung theta. So, 8458.42 is equal to theta over 360 and then pi RO no. Ang RO natin 150. Then ang RI natin ay 100. So ang theta natin is ano na maala? 0.54 degrees. So, yan yung angle of yung angular dimension ng annular pad.